Good morning sa inyong lahat and welcome dito sa Kanlungan Youth Mission Church sa ating Sunday service. And sa lahat na nandiyan sa simbahan and sa lahat din na nanonood sa atin online, good morning and blessed morning, blessed Sunday sa inyong lahat. So kung meron kayong Biblia, makipagbukas kayo sa akin sa aklat ng Ikalawang Korinto, 2 Corinthians, chapter 1, verse 3 hanggang 11. Ulitin ko, 2 Corinthians chapter 1, verse 3 hanggang 11. And basahin natin ito lahat. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, siya'y maawaing Ama at Diyos na laging nagpapalakas ng ating loob. Pinalalakas niya ang aming loob sa lahat ng aming paghihirap para sa pamamagitan ng kalakasan ng loob na ibinibigay sa amin ng Diyos ay mapalakas din namin ang loob ng ibang naghihirap. Sapagkat kung gaano karami ang mga paghihirap namin dahil kay Kristo, ganon din karaming beses niyang pinalalakas ang inyong loob. Kung naghihirap man kami, ito'y para mapalakas ang inyong loob at para kayo'y maligtas. At kung pinalakas man ng Diyos ang aming loob, ito'y para mapalakas din ang loob ninyo, nang sa ganoon ay makayanan ninyo ang mga paghihirap na tulad ng dinaranas namin. Kaya malaki ang aming pag-asa para sa inyo, dahil alam namin na kung naghihirap kayo tulad namin, palalakasin din ng Diyos ang inyong loob tulad ng sa amin. Mga kapatid, gusto naming malaman ninyo ang mga paghihirap na dinanas namin sa lalawigan ng Asya. Napakabigat na mga dinanas namin doon, halos hindi na namin nakayanan at nawalan na kami ng pag-asang mabuhay pa. Ang akala namin noon ay katapusan na namin, ngunit nangyari ang lahat ng iyon para matuto kami na huwag magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na siyang bumubuhay ng mga patay. Iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan, at patuloy niya kaming ililigtas. At umaasa kami na patuloy niyang gagawin ito sa tulong ng inyong mga panalangin. Sa ganoon, marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang tatanggapin namin mula sa Kanya bilang sagot sa mga panalangin ng marami. Manalangin tayo. Manamin sa langit, muli salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, na nasa Biblia na aming napag-aaralan. Nawa Ama, ikaw ang kumilos sa aming puso, sa aming isip ngayong oras na ito, sa kapangyarihan ng banal na Espiritong nagpapaalam sa amin ng lahat ng dapat naming matutunan, maging sa mga pinagdaanan, Panginoon, na mga taong naglingkod sa iyo, Panginoon, na napapakinggan namin o natututunan namin mula sa Biblia, Panginoon. Sa gabay ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, na kumikilos sa aming lahat, mula noon, Panginoon, hanggang ngayon, ikaw, Panginoon, ang magliwanag sa amin, ang humipo sa aming mga puso, Panginoon, at magbukas ng aming kaisipan sa marami pang bagay patungkol sa iyo at sa buhay na ito. Ikaw lang nawa mapupurihan, Ama, at madakila at maitaas sa gawaing ito. In Jesus' name, Amen. Sabi ni Paul, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. So, purihin daw natin yung Ama sa langit, purihin natin ang Diyos sa langit ng ating Panginoong Hesukristo. Siya'y maawaing Ama at Diyos na laging nagpapalakas ng loob. So, siya'y maawain, siya'y mapagpatawad, siya'y nagbibigay sa atin ng tulong or ng rescue sa mga pagsubok na ating pinagdadaanan at nagbibigay din sa atin ng lakas ng loob sa buhay. Sabi ni Paul, pinalakas niya ang aming loob sa lahat ng aming paghihirap para sa pamamagitan ng kalakasan ng loob na ibinigay sa amin ng Diyos
ay malapalakas din namin ang loob ng ibang naghihirap. Mga kapatid, minsan or madalas sa inyong buhay, sa ating buhay, ito yung hinahanap natin. Di ba? Naghahanap tayo palagi ng bagay na magbibigay sa atin ng lakas ng loob. Naghahanap tayo, or isa ito sa mga pinakamagandang instrumento ng buhay na nagbibigay sa tao ng pag-asa, nagbibigay sa tao ng hope na mabuhay pa, nagbibigay sa tao ng kalakasan na magtiyaga, kalakasan na magtiis, kalakasan na mag-overcome sa lahat ng kanyang pinagdaraanan. And napakaganda nung instrumento na ito ng Diyos na ibinigay niya sa tao. Ibinigay niya sa atin. Kaya sabi ko kanina, sa buhay na to, yan yung hinahanap mo. Diba? Kaya kabataan ka man ngayon, or matanda ka na, or magulang ka na, or nag-aaral ka pa lang, nagtatrabaho ka na. Yan yung mga bagay na, ito yung isang bagay na lagi mong tinutuntun sa pang-araw-araw mo na buhay. Pagpapalakas ng loob, kalakasan ng loob, or sa English translation, ang binanggit nilang word dito, comfort. Magbibigay sa iyo ng comfort. Diba? Pag sinabi kasing comfort, minsan hindi natin ma-imagine Diba? Parang, ano ba yung comfort? Ano ba talaga yung comfort? Comfort na may yumakap sa'yo, comfort na may magmahal sa'yo. Paano ba natin naiintindihan sa tuwing kailan tayo nako-comfort ng Diyos? Sa tuwing kailan tayo pinapalakas ng Diyos o pinapalakas ng Diyos yung loob natin, di ba? Kagaya ng mga sitwasyon ninyo sa buhay. Malamang sa inyo, dyan sa simbahan, maraming merong mga pinagdadaanan. Maraming may mga naiisip na problema. Maraming mga problema na walang solusyon na dumarating, and then naghahanap kayo ng lakas ng loob o magpapalakas ng loob ninyo paano harapin yung mga sitwasyon na yun, di ba? Marami, even yung mga kabataan na iniisip yung buhay nila, iniisip yung buhay ng mga magulang nila, iniisip yung mga taong nagpapalaki sa kanila kung paano ninyo haharapin yung buhay. Di ba? Sabi ni Paul, pinapalakas niya ang aming loob sa lahat ng aming paghihirap. Para sa pamamagitan ng kalakasan ng loob na ibinigay sa amin ng Diyos, ay mapalakas din namin ang loob ng ibang naghihirap. Di ba? So sabi ni Paul dito, sa pamamagitan daw nung ibinibigay ng Diyos na lakas ng loob sa kanila, nagkakaroon din ng kalakasan ng loob yung iba na nakakakita dun sa mga bagay na kinakaharap nila Paul, ng mga pinagdadaanan nila. So ganito yung klase ng pagpapalakas ng loob na madalas nais mong marinig. Kapag nakikita mo na yung lakas ng loob ng iba, nagkakaroon ka rin ng iyo. Di ba? Pag nakikita mo kung paano nag-overcome yung iba, narinig mo kung paano nag-testimony yung iba ng buhay nila, di ba? May mga testimony pa nga na mabibigat sa buhay Sa buhay ko, nung panahon na bata pa ako, nagtatrabaho na ako, may mga narinig akong kwento ng mga prison story, di ba? Mga kwento ng mga taong nakulong, di ba? Merong isa, talagang binago ng Diyos yung buhay niya. Inayos ng Diyos yung buhay niya. Nagsisi siya sa kanyang mga nagawa sa buhay, and then nagkaroon ng mas maayos na direksyon yung buhay niya na dati magulo, di ba? Meron pang isang nagkwento, sabi niya, ginagamit niya yung testimony para sa mga kapwa niya din na may pinagdadaanan na kapareho niya. Lalo na yung mga drug addict. Dati siyang drug addict, nag-asawa siya, natigil siya sa droga, and then bumalik siya sa droga. Meron silang 2 anak, tapos
Lagi niyang binubugbog yung asawa niya, lagi niyang binubugbog yung kanyang mga anak. And one day, talagang langung-langu daw siya sa droga. Hindi niya alam yung ginagawa niya. Inutusan niya yung kanyang asawa. Sabi niya, mamili ka ng pagkain. Magluluto tayo, maghahanda tayo. Tuwang-tuwa naman yung asawa niya. Pumunta ng palengke. Bumili ng mga gulay para lulutuin nila. Pag-uwi niya sa bahay, yung asawa pala niya, langu sa droga nung time na yon. Yung lulutuin pala nila, yung ginawa ng asawa niya, ang niluto ng mister niya, yung kanilang 2 anak. Di ba? Nagulat na lang siya, sabi niya, ba't parang merong karne? Hindi niya alam yung kanyang asawa, kinatay na yung 2 niya ng anak. So yun yung mga prison prison ministry story. And then sinasabi nila yon sa mga kapwa nila nagda-drugs din, lalo na yung mga kabataan, nagiging testimony yun sa kanila para itong mga kabataan na ito, magkaroon din sila ng pag-asa na may pag-asa pang magbago. May pag-asa pang maayos yung lahat. Kagaya nung pinagdaanan nila, na-overcome nila yon. Hindi na nila kailangang humantong pa dun sa worst part na pwede nilang maranasan, na pwede nilang magawa bago nila baguhin yung kanilang direksyon ng buhay. Pagsisisi dun sa kanilang ginagawang masama, and then dahil sa pagsisisi, nagkakaroon ng pagbabago. So yung tunay na pagbabago na ibinibigay ng Diyos dito, na gustong ipakita ni Paul, ang tunay na pagbabago, may kaakibat yan na pagsisisi, may kaakibat yan na pagharap doon sa sitwasyon mo. Ibig sabihin, kung ano yung nagawa mo, let's face it, di ba? Harapin mo yan. Huwag mong i-deny yung consequences ng mga mali mong desisyon sa buhay. Harapin mo yan. Tignan mo yung Panginoon na may pag-asa. Kung makulong ka man, kung magdusa ka man, kung husgahan ka man ng mga tao, harapin mo yan. Kasi kung hindi mo yan haharapin, tatakbo ka lang ng tatakbo sa buhay na parang na tumatakbo ka sa dilim. And the more na tumatakbo ka sa dilim, lalo pang dumidilim yung mundo mo. Ibig sabihin, di ba nga, kaya nga yung iba, dahil ayaw nilang harapin, pasama pa ng pasama yung kinahahantungan nila sa buhay. Gumawa ka ng masama, gagawa pa sila ng isa pang masama. One after another. Pero sabi ko nga, or sabi dito, yung paghihirap na dinanas ng iba at kung paanong kumilos yung Diyos para baguhin yung buhay nila, nagiging inspirasyon para magbago din yung buhay ng ibang tao. Nakuha ninyo. Sa pamamagitan ng pagsisisi, sa pamamagitan ng pagharap, dahil sa mga desisyon natin o mga pagkakamali nating nagagawa, di ba? Nagkakaroon ng tao na tumingin sa Diyos, nagkakaroon ng tao ng paningin na nakatingin sa Diyos. Lord, ikaw nang bahala. Lord, inaamin ko kung ano yung nagawa ko. Lord, ikaw nang bahala. Tulungan mo ko, Panginoon. Tulungan mo ko, Ama. Kaya nga sabi niya kanina purihin ang Diyos, Ama, ng ating Panginoong Hesukristo. Siya'y maawaing Ama. At Diyos na laging nagpapalakas ng ating loob. Kasi sa Kanya may pag-asa. Wag nawa nating gamitin yung pagpapalakas ng loob sa kasamaan. Di ba? Madalas ganyan Nakita mo yung kaibigan mo, ginawa niya yung masama. Malakas na rin yung loob mong gawin yung masama. Nakita mo yung kaibigan mo, kumuha. Kumuha ka na rin. Nakita mo yung kaibigan mo, nagsinungaling. Ginagawa mo na rin magsinungaling. Nakita mo yung kaibigan mo, nagmura. Ginagawa mo na rin magmura. Lumalakas yung loob mo sa paggawa ng masama. Yun yung hindi nagmula sa Diyos. Yun yung kalakasan ng loob na hindi nagmula sa Diyos na madalas sumisira pa ng buhay. Kaya nga yung mga kabataan, di ba? Nagiging rebelde sa kanilang magulang. Tinutuwid ka ng magulang mo, sinasabi ng magulang mo kung ano yung dapat mong gawin. Kahit na hindi sila perpekto, alam nila kung ano yung tamang dapat mong gawin. Pero pag sinusulang ka ng kaibigan mo, pinayuhan ka niya ng against dun sa yung
magulang, di ba, lumalakas yung loob mo. Pinapalakas nila yung loob mo para manlaban or para gumawa pa ng masama, magrebelde ka. Pero hindi mo alam, hindi naman yung magulang mo, yung sinisira mo, yung sariling buhay. Yung ibang tao, dumarating pa sa panahon na nawala na yung kanilang magulang bago pa nila yun ma-realize. Pinapalakas niya ang aming loob sa lahat ng aming paghihirap para sa pamamagitan ng kalakasan ng loob na ibinigay sa amin ng Diyos, ay mapalakas din namin ang loob ng iba pang naghihirap. Sabi niya, sapagkat kung gaano karami ang paghihirap namin dahil kay Kristo, ganoon din karaming beses niyang pinalalakas ang inyong loob. Sabi ni Paul, the more na dumadami daw yung paghihirap na ginagawa nila dahil sa Panginoong Jesucristo, mas marami pa yung nai-inspire at lumalakas yung loob dahil sa kanila. Diba? Yun yung time na kumakalat yung gospel dun sa bansa, sa bayan nila, sa Rome, sa Europe, sa Middle East. Dun yung time na kumalat ng husto yung salita ng Panginoon. Nakita ng mga mananampalataya yung testimony ng mga apostol na dumadayo sa iba't ibang bansa, even to the point ng kamatayan. Even to the point na pinapatay sila, pinapersecute sila, pero dahil doon, lalo pang lumakas yung loob ng iba para magsalita o magpahayag ng salita ng Panginoon. Kung titignan mo yung buhay ni Paul, sabi sa Aklat ng mga Gawa, chapter 7, verse 58 to 60, isa si Paul sa mga persecutor ng mga mananampalataya nung unang panahon, nung kasagsagan ng mga apostol. Isa si Paul sa mga nagpapapatay sa mga mananampalataya. Ang ginagawa ni Paul, magbahay-bahay para pahirapan, para parusahan yung mga nananampalataya kay Kristo. Isa siya sa mga persecutor. Yung nararanasan niya is the same thing na nagawa niya noon sa mga mananampalataya. And maraming sumampalataya palalo sa Panginoong Jesucristo at nanindigan sa kanilang pananampalataya dahil sa mga nagawa ni Paul. And even si Paul, nanampalataya din sa Panginoong Jesucristo. Sabi dito, kinaladkad nila sa palabas yung isang tao na nagngangalang, yung isang mananampalataya na nagngangalang Stephen or Esteban, sa labas ng lungsod upang batuhin. Inilagay ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa paanan ng isang binatang nagngangalang Saulo. Yun si Paul. So tinanggal nila yung kanilang mga balabal, nilagay nila sa paanan ni Paul para makapagbato sila ng mas malakas doon kay Stephen na mananampalataya na nakikita ni Paul sa mismong harapan niya. Pero hindi pa siya mananampalataya sa panahon yun. Pero dahil na-witness na yun, nakalakihan niya yun, akala niya yun yung tama. Nagkaroon siya ng lakas ng loob para i-persecute palalo yung mga mananampalataya. Tayo sa panahon ngayon, napakasimple na lang. Napakaginhawa na ng mga simbahan ngayon pagdating sa pananampalataya. Noon napakahirap makapakinig or makapagkaroon ng gathering ng mga mananampalataya. Ngayon napakadali na lang. Napakadali na lang ng problema ng buhay. Diba? Pero the more nga na dumadali yung buhay ng tao, minsan nagiging less naman yung kanilang inspirasyon. Nagiging less yung kanilang encouragement, nagiging less yung kanilang comfort or kalakasan ng loob. Bakit? Kasi dumadami yung mga maliliit na bagay na walang kabuluhan sa buhay na pinapahalagahan ng tao, di ba? Hindi mo lang napansin sa church, nagtampo na, di ba? Hindi lang narinig yung message na gusto niyang marinig, na mag-fit dun sa gusto niyang mangyari sa buhay niya, hindi na nakakapakinig. Diba? O yung iba naman, nagpupunta ng simbahan para magligawan, para wala lang, para umiwas sa gawaing bahay, magsisimba ako. Nay, tay, magsisimba ako. Pero yung bahay, ang daming trabaho, ang daming hugasin. Mag-stay sa church ng napakatagal kasi
Ang daming trabaho sa bahay. Para pag uwi sa bahay, wala nang trabaho, wala nang gawain, di ba? Yung mga bagay na muhubog sa tao, pag yung tao hindi nagiging totoo sa kanyang sarili, hindi nagkakaroon ng paghubog. Hindi nagkakaroon ng tunay na encouragement. Na-encourage ka dun sa mali. Tendency, hindi ka natututo. Hindi ka nakakaroon ng totoong pagharap sa buhay na dapat nakakalakihan mo, di ba? And the more na ganun ang buhay, the more na mas marami kang problema pag laki mo. Hindi mo pwedeng takasan. Hindi mo matatakasan kahit kailan. Babalik at babalik ka dun sa pinaka-basic ng buhay. Mga bagay na natututunan ng mga taong marunong magtiis, di ba? Marunong magpasensya, marunong umunawa, di ba? Last Sunday, di ba, ang topic niyo is love, di ba? Love is patient, love is kind. Marunong magmahal. Yan yung mga bagay na muhubog sa mga taong maraming pinagtiisan. Kagaya nila Paul, kagaya ng mga apostol. Si Paul ang nagturo ng salitang love is patient, love is kind. Sa kanya nagmula yung katuruan na yan sa 1 Corinthians chapter 13. Nang ibig sabihin yung tao, or sa buhay niya, mas natutunan niya yung pagmamahal sa iba dahil sa mga pinagdaanan niya sa buhay na kinaharap niya. Na hindi niya dininay, na hindi niya pinagsinungalingan sa kanyang sarili, and dahil doon, binigyan pa siya ng mas maraming encouragement ng Diyos. Dahil doon, na-inspire yung iba sa buhay niya. Dahil doon, marami siyang minahal na tao sa buhay niya. Na i-apply niya yung sarili niyang salita na sinasabi niyang yung pag-ibig ay mapagpasensya, mapagtiis, hindi nagtatanim ng sama ng loob, di ba? Hindi natutuwa sa kasamaan, di ba? Kundi natutuwa o nagkakaroon ng ligaya sa katotohanan. Di ba? Kahit meron ka daw pananampalataya, kung wala kang pag-ibig, walang kabuluhan yan. Kahit meron ka pang maraming gifts or talent, magaling kang kumanta, magaling ka na sa gitara, magaling ka na sa keyboard, or kahit ano pang talent na pakita mo sa harapan ng simbahan, kung wala kang pag-ibig, wala yun kabuluhan. Diba? Kaya nga, sabi niya, kung naghihirap man kami, ito'y para mapalakas ang inyong loob at para sa kayo'y maligtas. At kung pinalakas man ng Diyos ang aming loob, ito'y para mapalakas din ang loob ninyo nang sa ganoon ay makayanan ninyo ang mga paghihirap na tulad ng dinaranas namin. Honestly, mga kapatid, maging sa buhay ko bilang mananampalataya, hindi ko man lang ma-compare ng kahit kaunti yung pinagdaanan ko siguro sa buhay compared do sa pinagdaanan ni Paul sa kanyang pananampalataya. Maybe yung mga missionary doon sa China, nung recently napanood ko nga yan, kung gaano kahirap yung pamumuhay nitong mga mananampalataya na kapatid natin na nasa China, nasa North Korea, or sa mga bansa ng mga Muslim, or mga lugar kung saan mataas yung persecution ng mga mananampalataya. Sa kanila, kapag natuntun kung saan sila nakatira, lilipat na naman sila ng tirahan, di ba? Minsan sa tirahan mismo natin, hindi pa tayo satisfied. Komportable na tayo araw-araw. Minsan sa kanila, hindi nila alam kanino sila lalapit upang makarinig ng salita ng Panginoon. Tendency, nagbubukas sila ng sarili nilang Biblia, nagbubukas sila ng sarili nilang talata. Even yung Bible is not accessible sa kanilang buhay, kaya kapag meron silang chance makakita ng Biblia, kinokopya nila sa sarili nilang kamay. Pero sa atin, sobrang privilege na ng Biblia, nandyan na. Ang dami pang iba't ibang books na pwede mong basahin, pero hindi natin yun pinapahalagahan. Tapos sasabihin natin, tayo yung mananampalataya. Tayo yung mga naglilingkod sa Diyos. Tayo yung mga nagtitiis. Saan tayo nagtitiis? Sa buhay lang nakagaya na meron yung mga hindi mananampalataya.
Okay namang mamuhay ng maayos, pero na-encourage pa ba tayo dun sa mga pagtitiis ng mga mas nananampalataya o nagtitiis sa buhay, pananampalataya kaysa sa atin? Diba? Sabi ni Paul kung naghihirap man kami, ito'y para mapalakas ang inyong loob. Pero kung yung paghihirap nila, Paul, hindi nagiging kalakasan ng loob sa'yo, medyo iba yun. Diba? Parang hindi ka na masyadong encourage kapag yung kapwa mo mananampalataya, nakikita mo yung pagtitiis niya. Hindi na testimony sa'yo, di ba? Kunwari, imagine niyo yung prison ministry na sinabi ko kanina. May nagte-testimony about sa buhay niya, kung paano siya binago ng Panginoon, paano niya naranasan yung Panginoon, and then kung paano siya naging masamang tao dahil sa droga. Imagine kung yung isa dun sa mga nakikinig, parang tinatawanan niya lang yung istorya. Ibig sabihin, iba yung. Hindi nagiging encouragement sa kanya yun. Ganon din minsan tayo sa pananampalataya. Minsan sa sobrang comfort na meron sa mundo, hindi na natin pinapahalagahan yung comfort na meron kay Kristo, na meron sa Panginoon. Di ba? Para kayo'y maligtas, sabi ni Paul. Sabi sa verse 6, kung naghihirap man kami, ito'y para mapalakas ang inyong loob at para kayo'y maligtas. Sa madaling salita siguro, sa madaling example siguro, di ba yung mga magulang dyan, siguro sa mga simpleng buhay na lang natin i-relate. Yung mga magulang ninyo, nagkukwento yan ng kanilang buhay, ng kanilang mga pinagdaanan, mga naging maling desisyon sa buhay nila, at kung paano nila yun hinarap. Kapag naririnig ninyo yung kanilang mga pinagdaanan, nagiging kalakasan nyo yun ng loob para kayo'y maligtas, na hindi nyo napagdaanan pa yung pinagdaanan nila, at doon pa lang sa kwento nila, natuto na kayo, nung natutunan din nila, na parang kinaharap nyo na rin yung kinaharap nila sa buhay. Tendency, mas magiging advanced ka, mag-isip, mas magiging matured ka na, mas magiging disiplinado ka sa sarili mo, hindi mo na kailangang pagdaanan pa. Diba? Kaya nga yung mga tao, mapapansin ninyo kahit pasinungalingan mo pa ng pasinungalingan yung sarili mo, or yung mga pinagdaanan mo sa buhay, or i-blame mo pa yan sa ibang tao, hindi mawawala sa'yo na hindi mo yan pagdadaanan. Hindi yan mawawala. Yung kahit saan ka pa lumiko na landas, haharapin mo yung mga bagay na tinatalikuran mo na ayaw mong baguhin sa iyong buhay. Kaya nga yung ibang tao, hindi nawawala yung bigat na pasan-pasan nila sa buhay. Minsan, ang gaan na lang nun sa iba. Kung ite-testimony ng iba, ang gaan na lang nun sa iba, pero mabigat sa kanila. Pero pag hinarap mo yan, tinanggap mo yan, inadmit mo yan, pinagsisihan mo yan, yun yung doon kumikilos ang Diyos at ibibigay niya sa iyo yung encouragement, yung lakas ng loob, even yung solusyon na kailangan mo sa time na yun. Dahil Dahil yun ang gusto ng Diyos sa puso ng tao. Nagsisisi, nagbabago, tumatanggap ng pagkakamali. Yun yung nakakapagbago ng buhay ng tao. Pero kung pinapalakas ng ibang bagay yung iyong loob, lalo na sa paggawa ng masama. Di ba? Dati, sigarilyo ka lang, ngayon nag-iinom ka na, bukas nagdodroga ka na. Sunod na araw, napapasama ka na talaga sa mga masasama ang gawain. Or maybe nagtitinda ka na ng droga, di ba? Pasama ka ng pasama. Yung encouragement na ina-embrace mo sa sarili mo, iba. Papunta doon sa kasamaan, yung sumisira sa buhay mo. Kaya nga sabi ni Paul sa verse 7, kaya malaki ang aming pag-asa para sa inyo. Dahil alam namin na kung naghihirap kayo tulad namin, palalakasin din ng Diyos ang inyong loob tulad ng sa amin. Mga kapatid, sabi ni Paul, gusto naming malaman ninyo ang mga paghihirap na dinanas namin
sa lalawigan ng Asia. Yung lalawigan ng Asia, hindi ito yung Asia ngayon, no? Yung lalawigan ng Asia, isa yung bansa na ang pangalan noon ay Asia. Sa panahon ngayon, ang pangalan ng bansang yun ay Turkey. So sa Turkey, ito yung mga dinanas nila Paul. Sabi niya, napakabigat ng mga dinanas namin doon. Halos hindi na namin nakayanan at nawalan na kami ng pag-asang mabuhay pa. Sabi ni Paul. So parang yung lugar na yon at that time is kagaya nung sa China sa panahon ngayon. Kung saan yung mga simbahan pinagigiba ng government, yung mga mananampalataya pine-persecute ng government, talagang matindi yung pagpapahirap sa buhay to the point na minsan parang gusto mo na lang din sumukong mabuhay or ahantong pa sa kamatayan. Kung makikita nyo nga yung mga testimony ng mga Chinese na Christian, no? Marami sila eh. Hindi lang sila kakakunti. Maraming mananampalataya sa China. Pero hindi ganun ka accessible sa public na malaman na gaano sila kadami. Marami ring missionary sa China. Maraming tao yung pinapadala sa China, maraming mananampalataya, yung pinapadala yung sarili nila sa China para tumulong magmisyon doon. Inilalagay yung buhay nila sa panganib, even yung buo nilang pamilya. So there's a big difference, mga kapatid. There's a big difference madalas sa pananampalataya na meron tayo at sa pananampalataya ng mga taong talagang humaharap para sa pagpapakalat ng salita ng Panginoon, para sa pagpapatibay ng pananampalataya ng iba. And nakaka-encourage yun. Nakakalakas ng loob yun sa atin na nandito. Diba? Nakakalakas ng loob na yung simpleng bagay, madali na nating ma-overcome. Yung simpleng paghihirap, madali na nating matitiis. Diba? Hindi na tayo puno ng complain or marami pang kung anong bagay na walang kabuluhan, na minsan nagiging puhunan ng pagtatalo-talo, problema, or kabigatan ng paglilingkod sa Panginoon. Compared sa mga taong mas may kinakaharap na mabigat. Kagaya ng mga tao nandito nga, or kagaya nila Paul nung panahon na nagpapahayag sila ng gospel sa iba't ibang bansa. Dinadala sila, let's say buong pamilya mo, meron kang anak, meron kang asawa, and then titira kayo sa lugar na paiba-iba ng lugar. Halos hindi mo na malaman kung paano kayo mabubuhay, paano mo palalakihin yung anak mo sa ganong klaseng sistema ng buhay. Diba? Pero naninindigan sila sa kanilang pananampalataya, naninindigan sila sa kanilang pagpapahayag ng salita ng Panginoon dahil alam nila yun ang totoo. At binibigyan sila ng Panginoon ng encouragement. Hindi nila yun ginigive up. Mas lalo pa silang nagiging matatag sa kanilang pananampalataya. At nagiging mas masaya pa sila o nagbibigay ang Diyos sa kanila ng kaligayahan na higit pa dun sa nararanasan natin. At nakakaligaya din yun sa atin sa tuwing nakikita natin sila na lumiligaya sa gitna ng mga paghihirap na mas mabigat pa nilang pinagdadaanan kaysa sa mga pinagdadaanan natin sa buhay. Sabi niya, mga kapatid, gusto naming malaman ninyo ang mga paghihirap na dinanas namin. Napakabigat ng mga dinanas namin doon. Halos hindi na naming nakayanan at nawalan na kami ng pag-asang mabuhay pa. Ang akala namin noon ay katapusan na namin. Ngunit nangyari ang lahat ng iyon para matuto kami na huwag magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na siyang bumubuhay ng mga patay. So naging pag-asa nila even to the point ng kamatayan, naging pag-asa nila yung pagkabuhay muli sa pananampalataya kay Kristo. Diba? Parang yung buhay, dito mo nahaharapin yung kamatayan. Dito mo nahaharapin kung mahalaga ba talaga yung lahat ng bagay na pinagpapagalan mo. Mahalaga ba talaga yung mga bagay na gusto nating matamasa sa mundo.
between life and death situation, bigla mong may isip na lahat ng yan walang kabuluhan. Lahat ng yan naging dekorasyon lang sa buhay. Lahat ng yan naging hadlang lang sa pananampalataya o sa pagpapakalat ng salita ng Panginoon. Doon sa pwede mo pang makipaglingkod sa Diyos. Naging hadlang lang or naging delaying time lang. Mga desisyon na mali, di ba? Na minsan hindi pa natin tanggap na mali, di ba? Iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan at patuloy niya kaming ililigtas, sabi ni Paul. At umaasa kami na patuloy niyang gagawin ito. At ito'y matutulong natin sa mga mananampalataya. Kahit sa panahon natin ngayon, maraming mga misyonaryo o maraming mananampalataya, even sa loob ng Pilipinas, yung kumakaharap sa mas mabibigat na sitwasyon ng pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Or paninindigan na lang, kahit sa paninindigan na lang nila sa kanilang pananampalataya, marami silang kinakaharap na sitwasyon para hindi i-give up yung pananampalataya na yun. May mga nagmi-mission sa mga lugar na mapanganib para sa salita. May mga napupugutan ng ulo, may mga namamatay, may mga nasisira yung kanilang normal na pamumuhay, di ba? Minsan yun naman yung lagi lang natin iniisip eh. Yung magkaroon ng normal na pamumuhay. Pero madalas, hindi naman din talaga yun yung kalooban ng Diyos eh. Madalas yung normal na pamumuhay, nagiging dahilan pa para mas lalo na nating hindi pansinin yung Panginoon. Buti sana kung sa gitna ng normal natin na pamumuhay, yung pagpapagal natin, inihahandog din natin sa Panginoon, di ba? Madalas yung mga pinagpapagalan natin para lang naman din sa ating sariling kapakinabangan, di ba? Kung magmi-mission man tayo para sa sarili nating kapakinabangan kahit gumastos tayo dyan. Pero yung ibang mga mananampalataya, even sa panahon nila Paul, yung mga Corinthians, mga Philippians, gumagastos sila para sa pagmimisyon nila Paul, pagmimisyon ng mga apostol. Ibig sabihin, naglalaan sila ng hindi para sa kanilang enjoyment or kapakanan, kundi para sa kapakanan ng mga magmimisyon. Diba? Yun yung gusto nating makita. Yun yung gusto nila Paul na ma-inspire tayo na gawin natin, maging parte ng pananampalataya natin. Diba? Yung hinahandog natin sa mga makamundong bagay, ihandog naman din natin para sa Diyos kung ano yung para sa Diyos. Para sa pananampalataya natin. Yun yung magiging evidence ng pananampalataya mo. Mas magiging evidence sa'yo na meron ka talagang pagkilala sa Diyos at inuturing mo siyang hari sa buhay mo na pinaglilingkuran mo. Tinitignan mo sa buhay mo. Hindi problema kung bata ka pa, or matanda ka na, or kung nagsusumikap ka pa lang ngayon sa buhay, pag hinandog mo yung buhay mo sa Diyos, lahat ng pinaghihirapan mo magkakaroon ng kabuluhan, magkakaroon ng mas maayos na patutunguhan. Ikaw din mismo pagpapalain. Kung nais mong magpagamit sa Diyos para maging daluyan ng pagpapala, gagawin kang daluyan ng Diyos ng pagpapala. Para pagpalain mo yung mga maglilingkod, para pagpalain mo yung mga nagmimisyon sa malayong lugar, lalo na yung mga persecuted na mananampalataya, di ba? Wala pa tayo doon. And gusto kong ma-inspire kayo sa mga buhay nila. Sabi ko nga, nandun pa lang tayo sa mga sinabi ko kanina, na yung pagpapalakas ng loob sa atin ng Diyos ay bunga ng mga pagsisisi, sa mga mali nating nagagawa, bunga ng pagtanggap sa mga pagsubok ng buhay dahil sa mga mali nating desisyon or mismong sa kinakaharap natin na buhay sa araw-araw. Nandun pa lang tayo. Manindigan tayo na lumakas yung loob natin sa mga bagay ng paggawa ng tama or pagharap sa pag-ibig sa katotohanan sa buhay, di ba? Sa mga kabataan, harapin nyo na ang katotohanan ng buhay. Kung yung mga kaibigan ninyo nagsisipaggawa ng masama, harapin nyo na kailangan nyo nang tumigil sa paggawa ng masama. Tumigil sa pagmumura, tumigil sa paglalait ng kapwa, di ba? Mga maliliit na bagay pa lang yan na pupundasyon o nagpapalakas ng ating pananampalataya o nagsasaayos ng ating buhay. Nandyan lagi si Lord. Kung iwanan ka ng mga kaibigan mo dahil di ka na nagmumura, iwanan ka ng mga kaibigan mo dahil hindi ka na nalalait,
Hindi ka naman nila masasaktan kahit apihin o piling mo maapi ka eh. Kung mapagsalitaan ka ng masama, hindi mo naman kailangan tumingin doon sa sinasabi nila. Tandaan mo, ginagawa mo yan dahil nakatingin ka sa Diyos. At yung Diyos nakatingin sa iyo. Kung ano yung nakikita ng Diyos sa iyo, yun ang mahalaga. Yung pananampalataya na meron ka na bumabago sa iyo, hindi yung sasabihin nila na kailangan mag-reply ka ng kung ano ring panlalait sa kanila. Matuwa ka dahil hindi mo na ginagawa yun. At ginagawa mo na kung ano yung mabuti. Kung ano yung katanggap-tanggap sa Diyos. At sa mga mananampalataya, sabi dito sa huling verse, sa tulong ng inyong mga panalangin, sa ganoon marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang tatanggapin namin mula sa Kanya bilang sagot sa mga panalangin ng marami. So sa kanila, sa panahon noon, maraming nananalangin para kina Paul. At dahil doon, yung mga panalangin na yun, sinasagot ng Panginoon. At nagiging lakas ng loob kina Paul, nagiging pagpapalakas ng loob pa kina Paul. Dahil doon sa mga panalangin yun, nakakasurvive sila, nakakabalik sila ng buhay. At pagkabalik nila ng buhay, nagse-celebrate yung lahat ng mga mananampalataya na pupuntahan nila. Dahil yung mga kanilang prayer, hindi lang basta answered prayer. Di ba? Kundi testimony din kung paano sila tinulungan ng Diyos doon sa kanilang mission. Ganon din kapag pinapanalangin natin yung bawat isa, and ganon din kapag nananalangin tayo ngayon, kung meron ka mang heart doon sa mga taong hindi mo man kilala na nasa malayong lugar at dumadayo para magbisyon, pinapanalangin mo sila. Or hindi mo man ganon ka-close, pinapanalangin mo yung mga taong naglilingkod at nagpapahayag ng salita ng Panginoon. Ganyan pa nga dumadalo yung blessing ng Panginoon. Pag pinagpapala mo yung mga naglilingkod o yung mga lalo na yung mga dumadayo sa malayong lugar para magmisyon, gagawin kang daluyan ng Panginoon ng pagpapala. Aanin natin yung yaman sa mundo. Kung lahat naman yan, iiwanan mo rin kapag namatay ka. Iiwanan mo sa mga taong minsan hindi mo naman kilala na makikinabang doon sa mga inipon mo. O kaya anin mo naman kung puro lang solusyon sa buhay araw-araw yung kinakaharap mo. Hindi naman yan matatapos. Mas maligaya ka pa kapag ka naglilingkod ka sa Panginoon sa gitna ng kahirapan. Diba? And sabi ko nga kanina, kung binibless mo yung mga tao o yung gawain para sa Panginoon, magiging daluyan ka pa ng pagbibless ng Panginoon sa kanila. Sa tulong ng inyong mga panalangin, prayer ang pinaka-stronghold ng mga mananampalataya sa kanilang buhay. Sa ganoon, marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang tatanggapin namin mula sa Kanya. Diba? Marami yung nananalangin para sa kanila. Ibig sabihin, yung buong simbahan nananalangin para sa kanila. Kung meron man dun sa kanilang simbahan na may pusong tumulong, gagawin siyang daluyan ng Diyos ng pagpapala and then meron silang maibibigay or maihahandog doon sa mga nagmimisyon na tao, sa mga taong naglilingkod. Or kung wala man sa loob ng simbahan, gagamit yung Panginoon ng ibang tao para pagpalain sila, para pagbuksan sila ng tahanan, para meron silang tutuluyan, para may mag-abot sa kanila ng makakain or magtugon doon sa kanilang mga gagastusin sa kanilang mga pagdadaanan. Di ba? Ganon. Ka nagbibigay ng encouragement yung Panginoong Diyos sa buhay natin. Huwag lang nating hahayaan na makalimutan yung pagpapalakas niya ng loob. Amen. Huwag lang nating kakalimutan kung paano siya nagpapalakas ng loob sa atin. Yung comfort. Yun yung comfort ng Panginoon. Ganun niya tayo binibigyan ng comfort. Hindi ito yung parang love lang na di mo man minsan maintindihan. Ito yung comfort na nagbibigay ng lakas ng loob dahil nai-inspire ka sa mga pinagdaanan ng iba. Ito yung lakas ng loob na nagkakaroon ka noon dahil natutunan mong pagsisihan yung ginagawa mong mali. At pangalawa,
tinatanggap mo yung hinaharap mo yung pagsubok ng buhay, even sa mga mali mong desisyon, binibigyan ka ng comfort ng Diyos. Binibigyan ka niya ng daan para ma-overcome yung pagsubok na yung pinagdadaanan. Pero pag nawawala yon, mahirap lumakad sa buhay na ito. Manalangin tayo. Ama namin, salamat po, Panginoon, sa mensahe ng salita mo, Panginoon, sa aming buhay. Nawa lahat ng nandito ngayon, Panginoon, lahat na nakikinig ng iyong salita ay magkaroon ng tunay na lakas ng loob sa kanilang mga buhay. Tunay na pagbabago, Panginoon. Tunay na malalim na pag-ibig. Tunay na pagtitiis sa kanilang buhay. Tunay na pagbabago, Panginoon, at paghuhubog at paggawa ng tama, pag-ibig sa katotohanan, Panginoon, at tuluyan mong hubugin yung bawat isa, Panginoon. Gamit yung mga salita na to, Panginoon, na aming naririnig, na aming naipapahayag sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, na kumikilos sa bawat isa, Panginoon. Panginoon, ibuhos mo, Panginoon, ngayong oras na ito, ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa aming lahat. Na sa gayon, Panginoon, magkaroon lahat ng biyaya, magkaroon lahat ng gifts mula sa iyo, Panginoon. Magkaroon lahat ng blessing mula sa iyo, Panginoon. Kung ano man yung kalooban mo sa kanilang mga buhay, Panginoon. Kumilos ka sa bawat isa. Kumilos ka sa aming lahat, Panginoon. At ipuspusin mo, Panginoon, ng banal na Espiritu, ng banal mong Espiritu, yung aming buhay at yung aming simbahan. Maraming salamat, Ama. Ito ang aming samot dalangin. Ikaw lang ang aming dinadakila. Ikaw lang ang aming itinataas sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na iyong anak. Lahat magsabi ng Amen. So, God bless sa inyong lahat and muli salamat sa inyong pakikinig and see you again sa susunod na linggo. God bless sa inyo and glory to God sa gawain ito.